Pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Learning Competency 1C na ilalapat ang mga pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sa ating pagsisimula, ipagpalagay mong ikaw ang nasa sitwasyon sa susunod na slide. Isang gabi, mahimbing kang natutulog. Bigla kang nagising sa malakas na pagulan at may bumubusina sa labas at sumisigaw ng, "Lumikas na po kayo!" Nagmamadali kang tumayo. Nagtatalo sa isipan mo. Ano ang uunahin ko? Mga damit? Cellphone? Asan na ba ang kapatid ko? May dala ka bang flashlight? Alam mo ba kung saan kayo pupunta? Handa ka ba talaga? Ngayong araw na ito ay alamin natin kung paano mailalapat ang mga pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sa nakaraang talakayan ay natutuhan natin na ang pansariling pagtugon ay nangangahulugang maagap, matalino at makabuluhang aksyon ng isang individual sa panahon ng kalamidad. Layunin nito na mailigtas ang sarili, makatulong sa kapwa at makiisa sa tagubilin ng otoridad. Ang kahandaan ay isang pagpapahalaga, isang ugali na dapat pinagyayaman bago pa dumating ang panganib. At ito ang pagpapahalagang dapat malinang sa araling ito, ang kahandaan. Pero, paano nga ba tayo kahanda? Tignan natin ang tatlong mahahalagang yugto kung kailan dapat nating isabuhay ang kahandaan. Una, bago kalamidad. Pangalawa, habang may kalamidad. Pangatlo, pagkatapos ng kalamidad. Tunghayan natin sa mga susunod na slides ang ilang praktikal na paraan ng pagsasabuhay at ang checklist na pwede mong gawin at simulan sa sarili mong bahay. Bago ang kalamidad, paano ito sasagawa ng isang handang mag-aaral? Una, maghanda ng go bag. Maghanda ka na ngayon pa lamang ng sarili mong go bag sa bahay. Gumamit ng lumang backpack at ilagay dito ang mga basic needs, bottled water, biscuits, flashlights, gamot, face mask, extra na damit at isang kopya ng ID. Ipaalam din sa iyong mga magulang ang laman nito upang madali itong makuha kapag kinakailangan. Pangalawa, makinig sa babala o advisories. Ugaliin mong manood ng balita tuwing gabi o i-check ang mobile apps tulad ng NDRRMC at Project NOAA. Kapag may narinig kang babala, sabihin agad ito sa magulang mo. Gawing bahagi ng routine ang pagbabantay sa panahon. Pangatlo, alamin ang exit routes sa bahay. Magsagawa ng mini tour sa inyong bahay. Tukuyin ang mga posibleng labasan bukod sa main door, kaya ng bintana o backdoor. Pwede mong iguhit ang layout ng bahay at markahan ang mga exit para alam mo kung saan dadaan sa oras ng sakuna. Panghuli, magplano bilang pamilya. Anyayahan ang iyong pamilya na mag-usap tungkol sa emergency plan. Maaaring gawin ito tuwing nagkakasama. Magtakda ng meeting place, halimbawa sa barangay hall, at isulat ito sa papel. Ilagay sa refrigerator o sa tabi ng telepono. Ngayon, kung sakaling dumating na ang kalamidad, hindi ka na basta manunood lang. Kumikilos ka na. Narito ang mga dapat mong isasagawa habang ito ay nangyayari. Habang may kalamidad, paano kikilos ng mahinahon at epektibo ang isang batang handa? Una, manatiling kalmado at alerto. Kapag may narinig kang warning, huminto sa anumang ginagawa. Huminga ng malalim. Huwag magpanik. Ipaalala sa sarili, kaya ko ito. Sundan ang instructions ng magulang o guro kung nasa paaralan. Pangalawa, gamitin ang natutuhan sa drills. Kung may lindol, agad na yumuko. Magtakip ng ulo at kumapit sa matibay na mesa o duck, cover, and hold. Kung may baha, pumunta sa itaas ng bahay. Sundin ang eksaktong itinuturo sa earthquake at fire drills. Next, unahin ang buhay, hindi gamit. Sa oras ng emergency, huwag nang balikan ang cellphone o laruan. Tumakbo palabas o sa evacuation area, dala ang go bag. Paalalahanan din ng mga kasama kung may nakalimutan sila. At
Makinig at sumunod sa otoridad. Makinig sa megaphone, whistle, o tagubilin ng tanod o guro. Huwag tumutol o matigas ang ulo. Gawin agad ang utos tulad ng paglikas o paglabas. Maaari mo ring tulungan ang mga bata o matanda sa paligid mo. Ang mga ito ang dapat sundin habang may kalamidad. Ano naman ang gagawin kapag tapos na ito? Tapos na ang sakuna, pero hindi pa tapos ang ating tungkulin. Sa panahong ito, mahalagang makibahagi sa pagbangon ng komunidad. Pagkatapos ng kalamidad, paano makatutulong ang isang bata sa pagbabangon? Una, i-check kung ligtas bumalik sa bahay. Kapag sinabi ng magulang na pwedeng bumalik sa bahay, tumulong sa pag-check. Tignan kung may tubig sa sahig, may sira sa dingding o amoy gas. Iulat agad ito sa nakatatanda. Huwag basta i-on ang mga appliances. Next, makipag-ugnayan sa barangay. Kung may cellphone ang magulang, tanungin kung may update galing sa barangay. Maaari mo ring tulungan silang pumila o magdala ng relief goods pa uwi. Maging alerto rin sa announcement sa radyo o Facebook page ng barangay. Sunod, kumustahin ang kapamilya at kapitbahay. Tawagan o bisitahin ang iyong mga kamag-anak o kapitbahay. Tanungin sila, okay lang po ba kayo? Maaari kang mag-abot ng tubig o makinig sa kanilang kwento. Minsan, sapat na ang presensya mo para gumaan ang loob nila. Panghuli, tumulong kung may kaya. Kung may sobrang pagkain o damit, magtanong sa magulang kung pwede itong ibigay sa evacuation center. Maaari kang tumulong sa repacking ng relief goods o mag-donate ng laruan para sa batang naapektuhan ng sakuna. Konklusyon ng aralin. Tandaan, hindi natin kontrolado ang kalamidad, pero kontrolado natin ang ating kahandaan. Sa pagiging maagap, matalino at makatao, maililigtas mo ang iyong sarili at baka pati ang buhay ng iba. Ang kahandaan ay hindi takot. Ito ay pagmamahal sa buhay. Sinasabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 3, ang matalino ay nakakikita ng kapahamakan at agad na umiiwas. Ngunit ang mangmang ay nagpapatuloy at napapahamak. Ito ang paalaala sa atin. Ang tunay na matalino ay hindi naghihintay ng trahedya bago kumilos, kundi handang umiwas, handang magplano, at handang makaligtas.